taktak mo, kuya. Bongga! Ay! Kuya, may tumatakas! Tumatakas to! Hindi pwedeng tumakas! Ay, iba. May hipong malaki. Okay, bongga. Nakabongga tayo dito. Sige, taktak mo, kuya. Oh, di ba? Ang laki ng sipit. Sobrang init dito. As in, ay, ibang level. Para kang nasa loob ng incubator. Para feeling ko magiging balot ako dito or something. Ang init talaga, grabe. Matatagpuan ang bayang ito sa hilagang bahagi ng Quezon. Binansagan itong Gateway to the Pacific. Kilala rin bilang pinakamalaking producer ng lambanog sa buong probinsya. Pero bukod dito, may iba pa raw pinagkukunan ng biyaya ang bayang ito. Biyayang nagmumula sa mahaba at malinis nilang ilog. Ay, shucks, baka ma. Ito, parang may malaking isa. Parang mga alimango maliliit. Baka kagatin yung mata ko dito. Pasok mo rito sa lente ko mamubutas, ma'am. Joke. Hanggang sa mayaman itong karagatan. Pati na rin sa pinakaiingatang mga bakawan. May nakuha ako! Ay, bato. Ay, bato pala. Akala ko may nakuha ako. Parang bukang paros eh. Dahil sariwa ang mga sangkap, ang mga pagkain dito siguradong masarap. Linamnam. Sarap. Ang ating misyon, tuklasin at tikman ang mga putaheng ipinagmamalaki ng Infanta Quezon. Ang probinsya ng Quezon tinaguri ang Land of Thousand Colors dahil sa mayamang kasaysayan at makulay na kultura. Sa lawak ng probinsya, ikawalo ito sa pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas. Isa sa patunay nito ang may 40 kilometro at pinakamahabang ilog na makikita sa bayan ng Infanta, ang Agos River. Mahalaga para sa mga taga-Infanta Quezon itong Agos River, yung pinakamalaking ilog sa kanilang lugar. Kasi bukod sa yung tubig dito ang nagsisilbing irigasyon para sa kanilang mga palayan, marami rin daw makukuha dito, mga alimango at saka hipon. So ito po yung mga ilalagay natin na mga tain doon sa sa ilog. Opo. Ito ngayon yung pain. Opo. Oo. Ano po yan? Cobra. Cobra. Inihaw. Inihaw? Kailangan inihaw. Opo, para po mabango. Isa sa tradisyonal na paraan ng panghuhuli ng hipon sa Infanta ang paggamit ng tain o trap na gawa sa kawayan. Mas maliit ang trap na ito kumpara sa ibang shrimp trap na ginagamit sa ibang probinsya. So yung mga tain, nilagay na nila kahapon pa. Tapos pina-overnight na nila. Ngayon, kukunin na lang natin yung mga sinet-up nila tapos maglalagay tayo ng bago para bukas may makukuha na naman si Mang Dado. O, tara po. Ilagay na po natin itong mga ites. So ito yung tain na kung tawagin nila or yung trap. So makikita ninyo, dalawa yung butas niya dito at saka dito. Pero dito, sinarado na natin yan. Tapos dito banda, yun! Naaamoy mo talaga yung malansa! Sa pagtatanim ng tain, kailangang nakaharap ang hulihang bahagi nito sa daloy ng agos sa ilog. Sa paraang ito, mas maraming hipon ang mapapasok sa itatanim nating tain. Kailangan din itong patungan ng mga bato na siyang magsisilbing lock ng mga tain para hindi ito anurin. Ayos na yan. Iwan natin dyan. Tapos bukas babalikan. Oo. Ito yung nilagay natin ditong tain kagabi. Ay, tama. Tain kagabi. Sana may huli. Sana may huli. Ako, may nahuli kami. Ayun o, meron! Ang liliit! Medyo po malakalaki. Dito po sa kabila. Ito. Tignan natin to. Ay, shucks, baka ma.
Ito parang may malaking isa. Tsaka parang mga alimangong maliliit. Baka kagatin yung mata ko dito ah. Tingin, tingin, patingin, patingin. Oh, ayun oh. Maliliit din. Mas mabigat ito, kuya. O kuya, kunin mo na yung isa pa. Ito yung pina-overnight na dito. Ano, may laman, kuya? May laman? May laman? Ito, maliliit din. Maliliit? Oo. So, ayan, nakakuha kami ng 5 tain. O, sige, taktak nyo na. Ayun, marami! Wow! 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 May isda! Ito, marami! May isda pang huli, oh. Marami po po, mas marami po yung kaibigan. Oo, oo. Teka, nagtatalunan! Nagtatalunan! Huwag kayong tumakas. Kuya, may tumatakas! Tumatakas to! Huwag, hindi pwedeng tumakas. Ay, iba. May hipong malaki. Ayan, medyo may amoy yan. Ay! Wait lang. Tumatakas yung iba. Kuya, kunin mo. Ay! Huwag kayong tumakas. Ay, kuya, tumatakas. Wala bang takip to? Baka wala. Teka! Ito pa, oh! Wait lang. Ano, halika na. Kasi ilagay na natin, takpan natin to. Nagtatalunan eh. Ano ba kayo? Ano ba? Sige na nga, tumakas na yung isa. Ano, meron? Okay, go. O, sige, tara. May 4 na klase ng hipon na karaniwang nahuhuli sa Agus River. Ang hipong tangkawan o yung hipon na kulay puti, taripis o hipong may mahabang sipit, Taripis, kasi meron siya, basta kapag merong mahabang sipit, tapos medyo mahaba rin siya, taripis yon. hipong kalabaw, Paano naging kalabaw ang liit? Nasa po. Mami po tawagin hipong kalabaw yan. Ito? Opo. Ito may payan. Sus, kaliit. kalabaw ang tawag sa hipon na ito dahil may pagkakahiwig daw ang kulay nito sa kalabaw. At hipong itlugan o yung hipong karaniwang nagdadala ng mga itlog. Ang mga hipon sa Agus River diretso sa kusina. So wag po kayo mag-aalala kung maliliit po itong hipon na to kasi tinatadtad. Pero babalatan muna. Pag malaki po, binabalatan. Pero pag maliit, hindi na po. So yung yun po. ganito kaliliit, pati ano na, Kasama na po yung balat. balat niya, pati ulo niya, Opo. tatadta rin na lang. Opo. Tapos kapag tinadtad niyo po yung hipon, magiging ganito po ang pinong-pino. itsura. Pinong-pino. Una munang paghahaluin ang tinadtad na hipon at niyog. Saka ihahalo ang bawang, asin, sunod itong ibabalot sa dahon ng gabi at kalalawan. Gumagamit ng dahon ng gabi at kalalawan ng mga taga-infanta dahil sa dagdag na kakaibang lasa nito sa tinadtad. Ilalagay po natin dito sa kaserola. Lahat po Opo. sila. Sunod na ilalagay ang dahon ng tanglad, luya, pangalawang pigang gata at asin. Pakukuluin ito para kumatas ang niyog. So habang niluluto natin yung mga binalot nating tinadtad na hipon, magluluto tayo ngayon ng sauce. Sa kawali, paghahaluin lang ang kakang gata, bawang, luya, paminta at patis. Lalagyan din ito ng dahon ng tanglad. Haluin ito hanggang sa lumapot at maging creamy ang texture ng sauce. So pagkatapos ng 30 minutes, ganito na yung magiging itsura ng binalot ninyong tinadtad na hipon. Natuyo siya talaga. Opo. Tinutuyo po talaga. Yan po, ibubuhos na ganyan. Yun! Wow, ang sarap! Tapos kung gusto ninyong mas maanghang, lagyan nyo ng sili. Pwede po lagyan ng sili doon sa gusto yung anghang. Eto na po, luto na ang ating ginataang tinadtad na hipon.
Limamnam. Sarap. Parang pinangat. Tsaka hindi siya malansa, ha? Hindi malansa at all. Tapos, di ba may ibang, pag nagluto ka ng gabi, mapait-payat. Ito wala. Hindi mapait yung gabi. Perfect na perfect yung blend ng gabi dun sa tinadtad na hipon. Tapos yung linamnam ng gata. It's good. Sarap. Napalilibutan ng katubigan ng probinsya ng Quezon. Isa sa mga coastal town nito ang bayan ng Infanta. Mahigit 1,000 kilometro ang coastline o baybaying dagat ng probinsya ng Quezon. It's actually the third longest coastline in the whole Philippines. Kaya naman isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga Quezon ay ang pangingisda. Pero alam naman natin, lalo na kapag may bagyo o kaya malakas ang alon, hindi nakakapangisda yung ating mga kababayan. So anong ginawa nila? Yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagbigay sila ng alternative livelihood para sa mga mangingisda. Ano ito? Galing pa rin sa dagat. Yung asin ng dagat. Ito, yung nakikita ninyo na mga parang bahay-bahay na yan, ang tawag dyan ay mga asinan. So may mga salt bed doon sa loob. Si Kuya Samuel ang presidente ng kanilang samahan na gumagawa ng asin. Yun. So, paano po? May kinuha na po kayong tubig alat? Meron na po, ma'am. Ayun. Ito yon. Ayan. Seryoso, tubig alat to. Tikman ko, ah. Alat. So, ito po yung kinuha nilang tubig dagat. Unlimited ang supply ng tubig dagat. Kaya unlimited din yung asin, di ba? Ito, kukunin nila ito, tapos ilalagay nila sa mga drum, ipapatining nila ng mga maghapon, tapos saka nila ngayon ilalagay dito sa mga salt bed. O sige po, paano pong gagawin natin? Tutulungan ko na po kayo. Ayun, ano yan, damit? Para saan yung Para masala. Opya. Ito po yung sasali natin dito sa unit. Dito po sa Kabila. Ibuhos po lahat? Opo. Mainit. Ang init dito? Ano ba to? Ihulog lang yan siyang ganyan. Tapos, okay na yan. Asin ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa Pilipinas. Hindi lang ito ginagamit na pampalasa, ginagamit din ito sa iba't ibang paraan para mapreserba ang pagkain tulad ng pagdadaing at pagbuburo. So dito sa loob ng kanilang, ay, init! Sobrang init dito, as in, ay, ibang level. Para kang nasa loob ng incubator. Para feeling ko magiging balot ako dito or something. Ang init talaga, grabe. So, nilagay natin yung tubig dito, tapos papa-evaporate nila to. So, kaya kailangan super-duper init para mag-evaporate naturally yung tubig. Tapos, pag nag-evaporate na siya, magiging ganito siya, oh. Ito na lang ang maiiwan. Mawawala na yung tubig, tapos mag-crystallize na, maiiwan na lang yung mga asin. Asin na to, pero medyo pa may konti pa siyang moisture. So, hihintayin pa natin yan na mag-totally evaporate. Wow! Ibang level yung init doon. Oh, next! After 3 days, magiging ganito yung resulta. Meron pa siyang konting tubig, pero nakikita mo, nagbubuo-buo na yung asin. Ayan! Ah, aray, ang init! Kuya! Ang alat! Isa pa po, ma'am. Sa Pilipinas, may iba't ibang paraan ng paggawa ng asin. Isa na riyan ang asin tibuok sa Bohol, kung saan ibinababad ang mga bunot ng niyog o coconut husk sa tubig dagat para masipsip ang asin mula sa tubig. Pinapatuyo ang mga niyog sa araw at sinusunog hanggang maging abo. Pagkatapos, hinahalo ang mga abo sa tubig dagat para makagawa ng brine, na ipinapakulo sa mga palayok para makuha ang asin. Pero
Dito sa Infanta, sa loob na ng solar dry unit, ginagawa ang asin. 5 araw na raw na pinapainitan yung tubig. So, may asin na talaga dito. Ayun! Wow! Rock salt na talaga! Ay, panalo! So ito, pwede na po itong ibenta. Wow! Literal na hotness overload sa paggawaan ng asin. Kaya naman deserve natin na kumain ng masarap. Balita ko may isang pagkaing tatak Infanta na pinasarap ng mga asin na ito. Sa Infanta, meron silang sariling version ng binurong isda na kung tawagin matalos. Ang gamit nila sa pagbuburo dito, ang pinaghirapan natin kanina, asin. Ang matalos pwede raw gamitin sa iba't ibang putahe. Ito pong gata na ito ay ibubuhos natin dito sa kawali. Sunod na ilalagay ang binurong isda ng Infanta o matalos. Saka ihahalo ang dahon ng tanglad, kamyas, luya, asin at paminta. Haluin ito hanggang sa lumapot ang sabaw. Kapag nagmantika na ang sabaw, pwede nang ihalo ang siling haba at siling labuyo. Hahaluin lang ulit ito ng 2 minuto pa. At maya-maya pa, pwede nang tikman ang ginataang matalos. Guys, para siyang bagoong. Parang ginataang bagoong yung peg niya. Dapat ata konti-konti lang. Parang dinadagdag lang sa ulam, pampagana. Maalat po siya. Para po siyang bagoong na isda na may gata. Dahil napalilibutan ito ng dagat, marami ring bakawan sa Infanta, Quezon. 18% ng mga bakawan sa probinsya ng Quezon ay matatagpuan sa Infanta. Actually, doon sa Putikan kung saan tumutubo yung nipa, may mga makukuha raw na mga paros. Ito ay isang uri ng shellfish kung saan ginagawa daw nilang sinigang, sabaw o kaya tinola. Masarap daw. Nakukuha raw yon doon sa mga nipa o kaya sa Putikan malapit sa Bakawan. Isa ang Alitas Farmers and Fisher Folks Association o AFA sa mga nangangalaga ng bakawan sa Infanta. Ang kanilang AFA Mangrove Eco Park binubuo ng halos 20 ektaryang mga bakawan. Ma'am, yung pong kurting susi na yan, yan po yung paros, ma'am, yung butas. Habang hinuhukay po siya ay kailangan po yung nasusundan natin yung butas. Ayun po yung butas niya. Yes po. Tapos, nasan yung paros? Nasa ilalim, ma'am. Kakawitin po natin ito. Ano? Yes po. Kaya po kailangan habang hinuhukay nyo sa hindi ma-erase yung butas para makukuha po natin. Ito na po Ay, siya. ang galing. Opo. Sa pangunguha ng paros, kailangan gumamit ng maliit na itak at pamingwit. Ito ang magsisilbing tagahukay at tagakawit ng mga paros. Pwede po siyang kawitin. Pag po naramdaman mong nandun na yung shell, dahan-dahan po siyang kakawitin para hindi siya mabasag. Hindi ko alam. Teka na. May ugat po ay. Ang mga dalawang na to. Ang lalim pala sa loob. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung ano yung nakukuha ko eh. Nasa ilalim na po siya, ma'am. Hindi na po natin gaano nasundan gawa ng ugat ay. Sundan natin. Ayun! Ayun na po. Paano mo nakita? Nararamdaman po while di ba tumatagukto po. Ito pong dulo nito, tumatagukto doon sa shell. Nararamdaman po natin nandun siya. Wala na dito, no? Lilipat po tayo ng isang ibang part. Medyo mahirap itong pangunguha ng paros kasi kailangan alam mo yung hugis ng butas. Yes po. Tapos, kailangan sundan mo yung butas. Tapos, kailangan ma-feel mo siya doon sa ilalim. Opo. Kakawitin mo siya. Hindi ko nga alam kung ano itsura ng butas ng paros. Ito po, ma'am. Ito. Susi siya. Okay. Okay. Korting susi. Yes po, ito po yun. Ah, okay. So, kung makikita mo, merong mga
mga butas na bilog, Yes po, perfect wala, circle. So, yung perfect circle, hindi yan paros. Opo, ito Pero po pag yun. may nakita kayong parang medyo pa-oblong na parang may pagkahugis susi, paros yun. Butas is the key, literal. Dahil korting susi raw ang butas ng paros. Yan ang kailangan nating hanapin. Ay, ito parang may nararamdaman ako. Kapag po talagang ganitong maugat siya, ay mahirap po talagang kunin. Dahil Baka ugat yung nararamdaman ko. Eh no, ito may matigas dito. minsan po yung bato pag ano. bato? Katakgukdok din po siya ng bato. Ano lang, moto naman po. So Bato hindi siya. ba yun bato? Bato po siya yung naano mo kanina. Shucks, hindi pa yun paros? Hindi po natin gaano nasundan yung butas, kaya ano. Akala ko kasi yung natatamaan ko ano na, paros na. Saka maugat po siya. So ito to, sure ako dito. Hugis susi. Parang mawala. Nasundan ko naman yung butas ha. Tingnan mo yung butas. Diba? Parang hindi po. Wala man. Hindi ko naiintindihan. Ayan, meron? Meron po ma'am. Ganito po ang way. Yes. Sige, dito po. Dahan-dahan lang. Lord, huwag ka mawala. Ay, parang hindi naman nata ito yun. May nakaharang po ma'am na ulat. Kaya hindi natin makawin. Basag na po ito pag lumabas. Pag pinarsan natin. Meron po ka challenging ang pamamanos. Ayan na siya, oh. Opo, nabasag Nabasag na. Nabasag na po sa loob. Hindi na po natin matapalabas siya at durog na siya. Grabe ang paros na ito ha, ayaw magpahuli sa akin. Pero never say die ang motto natin for today's episode. Okay lang yan, hayaan mo na. Ganun talagang buhay. Mahirap talaga magkuha ng paros. Ito! Sige ma'am. Ayan, kilala na ni ma'am. Ayan po. Oo, Opo, ayan po. kilala ko na. Oh, ayun, may nakuha akong ugat. Oo nga po. Oh, ang galing ko, kumuha ako ng ugat. Walang susuko, makakakuha tayo ng paros today. Ayun! Ibang shell na siya ma'am. Iba pong shell siya. Oh, may nakuha akong shell. Ano siya? Bangkalan, bigatan. Galing ko, di ba? Wait lang. May nakuha ako! Parang mukhang paros eh. Opo. Pero mga kapuso, hindi talaga madali. Ito, parang nakalkal ko na. Yamashita treasure na ata itong nakukuha. Ito! Eh, pero patay na siya! Teka lang. Ano umalis? Mas magaling yung kamay ko. Taran! Thank you. Pero basag. At least, nakakuha, di ba? Ang ilap ng paros sa akin. Pero okay lang yan. Kasi balita ko may pambatong luto ang mga taga-Infanta sa paros. Cooking time na! Nagluluto tayo ng paros. Kaunting mantika. Sa kawali, unang magigisa ng luya, sibuyas, at bawang. Sunod na ihalo ang paros. Saka ito lagyan ng asin, patis, at tubig. Pakukuluin ito ng 2 minuto. Then, after 2 minutes, add na natin yung ating sili at saka yung ating malunggay. Tapos, halu-haluin lang natin, lubog-lubog lang natin yung malunggay. Takpan lang uli natin, 1 minute. Makalipas ang 1 minutong pagpapakulo, ready to serve na ang ating tinolang paros. Ito na ang ating tinulang paros. Ang mailap na paros shell, Okay lang yan, hayaan mo na. Ganun talagang buhay. pambato raw ng mga taga-Infanta pagdating sa hapagkainan. Okay, tikman na natin itong tinolang paros na napakahirap kunin. Naku, dapat masarap to. Napakahirap kunin itong paros na to. My gosh. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Okay siya.
Parang yung pag nagtinola ka ng halaan, ganyan ang lasa niya. Actually, kinakabahan ako nung una kasi iniisip ko, galing kasi siya sa putik, di ba? Baka may ganung lasa, pero wala naman. Tignan natin yung mismong paros. Para siyang kahawig ng halaan. Wala siyang aftertaste. Sarap. Yung pagkakaluto nila ng tinola, maraming luya. Kaya may konting anghang. Yeah, it's good. Nabusog ba namin ang inyong paningin at panlasa sa Infanta? May gumagalaw! Ayan na! Pero patikim pa lang yan mga kapuso. Dahil sa susunod na linggo, mas marami pang pagsubok ang ating haharapin at pagkaing titikman. Sa part 2 ng ating food adventure, Sosyal, di ba? Galing. sa bayan ng Infanta, Quezon. Parang amoy pa lang, ano na. Uy, ang sarap. Masarap itong lambanog nyo, Swabe siya sa sa lalamunan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.